what can unite Filipinos when it regards to food? Yes po. Ayun ang gusto ng mga Pinoy eh. There is no wrong or right adobo. Parinig ko yan doon sa mga feeling na gusto nila i-standardize ang adobo. Yes. Hindi mo masa-standardize ang adobo. Pag sumigaw ako ng adobo, malalaman ko kung may Pilipino dito sa airport. True enough. Talaga po? Oo, sabi ko, adobo! May tumingin, mga seaman. Ay, naku, ang bongga ng makakasama ko ngayon magluto. Diba? Diba? Super bongga, as in super duper bongga. The one and only Adobo Queen. Self-proclaimed. Nako, hindi chef. Si Chef Nancy Reyes Lumen is the one and only Adobo Queen. Hindi yan self-proclaimed. In the universe. Oo, in the universe. Diba? High school pa lang ako, chef. Pinapanood na kita. OMG. Oh Yes. And of course, hindi mo na po ito naaalala for sure. Ano? Pero 2013, I started teaching at the Maya Kitchen. May event doon. Sabi ko, wow! Nandito si Adobo Queen and may picture tayo together. Papapost ko yan. Ayan. May picture tayo together. How old were you? Mga nasa 22, 23 ata po ako no. FYI, he's young enough to be my youngest son kung meron akong 12 anak. So, super fun talaga ako. So, nung nalaman kong nandito ka po, sabi ko, nako, hindi ko pwedeng palagpasin to. Kailangang makasama ko po siya magluto because this is a once-in-a-lifetime opportunity. So, thank you, Chef Nancy. Chef RV. Nako, RV na lang, RV. Kung alam mo lang kung ilan yung mga taga-Houston na talagang will celebrate and jump knowing that you will shout out to them. Nako, hello sa mga taga-Houston. Salamat po sa panonood ng aking channel. And ngayon kasama ko na ang the one and only Adobo Queen. And sa mga hindi po nakakaalam, si Chef Nancy ay third generation of the family that runs Aristocrat. Of Aling Asyang. Yes. So si Asyang, just for a little story, si Asyang did not really finish high school kasi noong panahon na yun, puro gera. Yes. But she would have been a chef in her own time. Mahilig siya talagang mag-innovate. Ano po yung pinaka memorable na naituro niya sa inyong values in the kitchen? Pag sinabi niyan, lamutak! Ibig sabihin, massage everything. Lahat. Mamaya makikita natin yan eh. How to marinate, not just marinate, pero lalamutakin mo talaga yung inaano mo para pumasok talaga yung flavor. Kasi yung iba, put there and then put it in the ref for 4 hours and take it out and it's okay. Hindi, gusto niyang inaano. Put your hands. Yeah, put your hands to the work. Hindi lang importante yung haba ng marination, but how. Yes. Yung how din, hindi lang yung time. Yes, it's a forgotten procedure that we want to put back because everybody's in a hurry. Yes, especially ngayon, 'di ba? Na yung ewan ko ha, nako hindi yung iba kasi palagi nagmamadali. Oo, Hindi na nila feel yung luto. And ayaw nila i-feel yung niluluto. 'Di ba? Chef, ano yan? Normally, ang adobo, baboy, manok, liempo, baka. Ito ay mga lamang dagat ang nasa harap natin. So, ang adobo is actually a way of cooking, a way of flavoring. So, it can be done on anything. Kaya hindi natin kinakalimutan minsan mga vegetarian. Yes. Meron din kasi silang preferences, pang vegetarian. Yeah. Kasi pag sinabi adobo, yung mga vegetarian, ano na, kangkong. Hanggang kangkong lang, di ba? Maraming pwedeng ibang gawin na adobo. Ang adobong mani, may nag-comment po sa video ko, wala naman yang toyo, wala yang suka. Paano naging adobong mani? Parang yung ano yan, that just became a colloquial name na ginisa nila sa bawang. Yes. Yun, that's it. At so, asin. Hindi po mali yun. Walang mali sa adobo eh. Di ba?
Wala. Yung iba kasi sabihin, mali yan kasi walang ano. Mali yan kasi nilagyan mo ng toyo. Diba? Ang difference lang is, sabi ng isa, adobo is paksiw. Yes and no. Paksiw may ginger. Adobo may bawang. So, ang paksiw siguro is a way of cooking kasi may asim. Eh, ang adobo ganun din. Pero nag-iba yung kanilang aromatics. So, for me, everybody's adobo is welcome. Yes, walang mali sa adobo. Ayan ha, nanggaling na yan sa Adobo Queen. Diba? Okay? So, paano to, Chef? Naguguluhan ako dito. Paano natin gagawing adobo to? Napakarami. Yeah, pang-fiesta na to. Pang-fiesta na to. Gosh. We showed how to use up the ito yung turo ni Asyang sa amin na yung ibang thermidor, parang thermidor style. Yes po. From here lang sa likod to the tail. Para sabi niya, bakit mo sasayangin yung ulo? Eh, andyan yung taba. Yes. Diba? So, buksan mo all the way until the kuyukot. Yes. Yan. Oh, hanggang kuyukot. Yeah. We will be mixing a simple cream sauce Cream sauce. that will fit all. Fit, wow. Yeah, fit all. So, So that gusto will ko be yung ano mo sa kusina. It's for everyone. Walang Yeah. mali. Yeah, wala. Will fit all. happy lang. Happy Diba? lang tayo. Sour cream. Kung gusto nila ng yogurt, pwede din. May kaasiman ng yogurt eh. Ah, So, ito, tama lang yung asim kasi lalaban dito sa ano natin, sa adobo powder. So, ganyan lang. Sour cream and your powder. Adobo seasoning powder. You can mix it. Isa pang turo ng lola ko. There are 2 ways of mixing. Right to left, clockwise, counterclockwise. How do you do it? Ikaw? Ako kasi iniikot ko yung bowl. As I mix it, Okay. iniikot So, ko din yung clockwise bowl. ka. Sabi ng iba, mas okay pag counter. Kasi yung yung energy ng earth, ika-counter mo. Wow. Ay, ewan ko, hindi ko alam kung ano yun. Yun talaga mga matututunan natin sa mga lola natin, sa mga nanay natin. Correct. Yun yung mga, kahit sa culinary school ka pumasok, no, chef, kahit sa ang cookbook ka magbasa, hindi mo matututunan doon. Meron din pang ko na you can already prep this with a little garlic. Yan pangko. Para pumasok na agad yung garlic. Shrimp Ayan, muna. pakita natin sa kanila, chef. Kung gusto mo ipila ko na yung shrimp. Yes. So kahit kung gusto nilang lobster, Wow, yes. 'di ba, pwedeng lobster. Oo. Ito ngayon, as you can see, sayang yung kanyang alige. Pag iniwan na lang ng ganyan, di ba? Yes po. Yung iba nakikita. Kaya nga tuwing may party, tinitignan ko talaga yung mga plato na naiwan, yung mga tira-tira. Nasasayangan ako talaga dun sa mga... Dapat pala palagi isasama si chef sa party. Feel ko. Lalo pag may mga yung mahilig magtira. ganyan Ayan. Pilit, ah. Alam mo, chef, magugustuhan to ng nanay ko, ni Nanay Rose. Oo. Kasi hindi Hi, po siya Nanay mahilig sa cheese. Alright. Pag umu-order ako sa caterer ng prawns thermidor, yung maraming cheese, Oo. Ayaw niya. tinatanggal po niya yung cheese. You're an old soul, Mami Rose. Yes, kasi sabi po niya, pag daw maraming cheese, parang natatakpan na yung lasa ng hipon. Correct. Sabi nga nung isang kilalang chef abroad, those cooks / chefs who use cheese a lot need a little more experience in the kitchen. Oh my God. Kasi pag hopeless ka na doon sa ginagawa mong luto, lalagyan mo na lang ng parmesan cheese. Patok. Oh. Asaan na yung flavor na inano mo? Aray ko po. Ang hilig ko sa cheese. Hindi, okay lang. Basta't alam mo rin yung ibang components. Yes. Sa gulay, chef, ganyan lang din. Yan. Iaano ganyan. mo lang po. Top. What's your favorite adobo dish? Adobo lang. Sa My adobo favorite mo. adobo, just the pork adobo. Yung pork adobo ng nanay ko. Yun lang. Liempo. Liempo. Tapos pinapatuyo. Oh. Paano pinapatuyo? Yun na nga ang sinasabi ko sa mga nagluluto ng adobo. It's not so much the recipe
But the technique, Yes. concerned ako sa procedure parate. Yung iba sabihin, ay ano lang yan, yung akin, toyo, suka, di ba? Okay lang. Pero ano yun, gaano katagal mo lulutuin? Gagamitin mo ba yung medium flame? Di ba? So, yun ang important. Ano ang adobo ng binyan? Adobo ng binyan, depende per family. See, that's why adobo is really for everybody. Yes. Para kasi ang hirap mag-claim na dito, parang there is this one dish na sinabi kong dito sa binyan. Ano? And then may nag-comment na, ay meron din kami yan dito sa amin. So parang, I don't know if it's safer or nicer to say na regional or Philippines, pang Philippines. Kasi parang Minsan nga, clannish pa eh. nagiging competition kasi chef pagka sinabing adobo ng ganito, adobo ng ganyan. What about your family, yung manabat? Your mom? Ang adobo niya is meron siyang dalawang klase. First is the classic, yung may toyo, vinegar, bawang, laurel, and then the black pepper. And then, because she's Bicolana, meron din siyang may gata. Oh. Yung ano lang, suka, gata, sili. May kwento ako dyan eh, tungkol sa gata. Yung isang taga Bicol din, sabi niya, galing-galing niya maggata. Sabi niya, pag nagpapabibili ka ng niyog, papagata mo, di ba yung iba, automatic pag gano'n na niya ng niyog, tinatapon na niya yung water. Sabi niya, wag mong patapon, pagbigay ka agad ng plastic para masalo mo yung tubig ng niyog. Kasi ayun ang gamitin mo pang gata. So, yun ang gagamitin mo pag squeeze out nung gata. Yes po, para hindi na tubig. Double lasa yung nadodoble yung lasa nung gata. Really comes out so well. And that's so good for adobo. When you want adobo sa gata na Babrashan lang din po ito. Yung pagiging adobo queen mo naman po, chef. Di ba? Kailan po yan nagsimula? 20 years ago, you were not yet born. Born? Thank you. 20 years ago. So, akala ni chef 20 lang ako. Thank you. Naiinis ako kasi my time, nag-umpisa na yung Japanese. Yes diba? po. Okay, fine. Si Japanese. Gusto natin lahat. Aba mamaya, syempre ando na yung Chinese. Aba mamaya, my time pa yun, 1980s or 70s. Tapos, ayan na yung Thai. Mamaya, Vietnamese. Kailan pa yung Filipino? Filipinos themselves did not even want to promote their own cuisine in the world. Bakit po kaya? Ano sa tingin niyo? Ewan ko ba? Naaalis naman ngayon yung ugaling yun. Yes, actually. Kasi Nagiging ngayon from Paris to New York, sikat na din ang Filipino sila cuisine. Gordon Ramsay, sila Blumenthal. What can unite Filipinos when it regards to food? Yes po. Ayun ang gusto ng mga Pinoy Di pagkain, o ano yung pinakakilalang pagkain na kilala ng mga Pilipino? Iwan mo sa mesa, hindi kailangan refrigeration. Araw-araw, nauubusan. Yes. Di ba? Andun lang. Kung may sebo, mainit na kanin, sabay mo, andyan na siya. So, adobo. Habang tumatagal, sumasarap. Sumasarap. Totoo yun. Tapos, saan naman po ang pinaka-first appearance ninyo as adobo queen? Sa airport, kung saan man yun. Wow. Tinesting ko. Sabi ko, pag sumigaw ako ng adobo, malalaman ko kung may Pilipino dito sa airport. True enough. Talaga po? Oo, sabi ko, adobo! May tumingin, mga seaman. So, nung na-realize ko, so adobo is the connecting factor of Filipinos in food. Bakit hindi sinigang? So, people will ask me. Yes po. Nancy, bakit hindi sinigang? Ang sinigang, hindi mo pwede dalahin sa sementeryo, hindi mo pwede dalahin sa parking lot, hindi mo pwede dalahin sa luneta. Opo, kasi very true. sabaw, kailangan mainit. Ang adobo, kahit malamig na, it's very forgiving. Yes. Diba? Yun ang aking naging call sign, adobo.
Totoo naman talaga, no? So, tanungin nga natin ang mga viewers natin. Kayo ba, ano ang inyong adobo story? Yes, that's Diba? what we want. Kasi katulad ko, binabaon ko sa school and alam niyo pa, pag nagsa-Star City kami dati nung mga bata kami. So, si Nanay Rose, napaka-frugal po niyan. Hindi yan gagastos ng mga, yun ako, mahal ang pagkain dyan kasi theme park. So, magluluto ng adobo and then may baon kaming kanin, nasa parking lot kami kumakain. Correct. And yun yung, hanggang ngayon, hindi ko talaga malilimutan. Kasi aside from her delicious adobo, yung commensality ba? Yes. Na nandun kami sa likod ng, ano pa ba yun eh, yung parang tamaraw. Nung araw, di ba, para kasya yung buong pamilya. And kumakain kami ng adobo doon. Ganon. Parang yung mga Pilipino sa Italy, di ba? Bubuksan nila yung kanilang trunk. O amoy adobo yung yung ulam. Oh. So, yun ang connecting factor na sinabi ko. Para we can embrace everybody when it comes to food, there has to be a name. Yes. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa mga name. True. Ayun. Tama po ba Adobo ito, Chef? Queen. Siyempre, Queen. Queen, that means medyo pakikinggan nila ako. Yes. Queen Adobo Queen. So, Chef, tatapusin po namin ito ni Chef Nancy. Okay. Meron pa pong tahong and then, ganong katagal naman po ito i-bake? Hanggang lang makita natin na yung nag-turn na siya ng very, very red. Yes. Diba? And this is, you can make this ahead. Hindi, walang panis to kasi sour cream is already good fermented cream. Tapos, ayun, dinagdagan mo ng last. Ito lang yung pang-hold nung cream para hindi siya mag-run. Ayan, so tapusin po namin ito ni Chef Nancy tapos papakita namin sa inyo. So, ito, Chef, ito may pahabol pa si Chef Nancy. Parang added seasoning na ilalagay natin sa ibabaw. You can, yeah. So, this is broth cube. Yes. With a little sugar, pepper, and that's it. It's just to add more umami, flavor, yes. flavor to the dish. Anong specialty mo doon? Aside from adobo. Actually, I teach. I have a cooking class. In the US in also. Houston, And I teach adobo to all kinds. Konti lang ang Filipinong pumupunta sa aking class. Mostly the whites, the Afro-Americans, the Indians, the Vietnamese, marami doon eh. So dito, pahid lang sa... Pahid. You see, nag-ano na siya, nag-absorb na. Kaya lumapot na siya. And then, you don't really have to spread it thoroughly. Kasi kusa siyang kasi cream siya eh. Yes. So, it will run. That's why we put breadcrumbs para hindi siya masyadong malagay dun sa... Umulas. Oo, sayang naman kung dun siya mapunta sa shell, hindi na siya makakain. With regards to adobo and being adobo queen, it's not for myself. It's really to find a way na call sign. Imbis na sabihin mo, psst, psst, hoy, diba? Sabihin mo, adobo! Diba? Something like that. Nga, no? Call sign. Kasi pag nagkaroon ka, lumingon, Pinoy yun. Diba? Oy, huy! Diba? Oy, So, adobo. adobo! Ano? Or yung amoy ng adobo sa eroplano, magbaon ka. Pag binuksan mo, pag may tumayot lumingon. Oo, diba? O, diba? Pinoy yun. Chef, ano naman yung next recipe? Dalawa po ang gagawin namin today. With your matching apron. Yes, oo, kasi favorite color pala ni Chef Nancy. Buti ito, pinili ko kaninang apron. Ito rin, Hugsmith. Yes, Hugsmith. Anak ni Chef Nancy ang gumagawa ng Hugsmith. May ganyan akong apron. I know. Suot ko sa cover ng cookbook ko, di ba po? Shout out sa aking mga apo, Alex, Ellie, Joey, anak, at saka si Amor. Hindi ako masyadong sa measuring. Yes. Sige, pareho po tayo pag nagluluto, di ba? Dati, lalagay ko na yung karne at saka ako magme-measure.
Pero for those who still are not confident about their adobo, and sabihin na ang asim yung ganon, then I always start with measuring. I mean, ginagawa ko muna yung marinade at saka ko na lang i-correct mamaya. So, Yes. let's say, 4 na yun, ano? 5, 6. 6. So, 6 Okay. tablespoons of cane vinegar, red cane vinegar. And I really use this. Oh, Del Monte talaga. Of course, Wow. yeah. Because this one is more stable, the strength is good, at saka may pagka-fruity Oh, yung dating niya. yes. So, ano na siya? Marami na siyang nakocontribute na flavor. So, And soy sauce. usually yung iba, pwede nang half lang yung soy sauce kung gusto nyo. Yung iba naman, go all the way and as much vinegar you have, then you can also have as much toyo. But I always compensate for the sweetness. Yung iba kasi ang hilig-hilig maglagay ng asukal. Wag na. Lagyan yun. Anong take mo doon, chef? Yung adobo kailangan manamis-namis? Hindi ko feel masyado. Okay lang may Ako na po. konti. Ilan ang gusto mo? Yan. Ganun din. Kung ilan yung toyo, ganun din. So, 2. Hindi mo feel yung manamis-namis. Pero ang oyster sauce may konting tamis na eh. Di ba Oo, po? meron na. O kung gusto nyo talagang gawin ng konting matamis, lagyan nyo ng apple sauce. Apple juice. Yes. O kaya lagyan nyo ng wag honey. Mabilis maluto ang honey. Ngayon Okay na kasi ba? parang dati naman, chef, nung bata ako, natatandaan ko po, hindi naman masyadong matatamis yung mga Oo. Pinoy dishes. Parang ngayon, lahat matamis. Adobo, tumamis. yeah. Caldereta, tumamis. Oo. Diba? Yeah. Kaya nga eh. Pag kari-karing matamis, medyo naaano din ako. Diba? Dapat pagkatao lang natin ng matamis. Diba? Yes. Okay Sa'yo, na. Diba? nauna pa akong gumanon eh, no? Hindi, to me, okay na to. Yung nag-balance lang. Yes. Bilalance natin yung vinegar. But we don't want to drown the vinegar. Now, when you're adding garlic, you do it mga 30 minutes before you cook. Yes. So, we're doing it now. So, yung iba kasi, lalagay na tapos overnight. Nawawala yung essence ng garlic kasi natatalo ng vinegar. Oh. Yeah. So, all in. Mahilig po ako sa garlic. Okay. Ewan, kayo po ba? All in. Yes. Yeah. Antibiotic to eh. So, magaling yan. And then, just for the sake of feeling good, konting asin. Yes. Mamaya na yung dapat na maraming asin. I like a lot of pepper. I really do. So, nung maliit ako, hindi ako maka-stand ng pepper. But now, I love it. Okay. So, natikman na natin kanina, no? So, okay na siya. Wait, I can now combine everything and we put in our chicken. Ngayon, nakikita Itong natin. chicken, hiniwa mo po kanina yan, chef. Oo. At kinolekta ang taba. Yes. Para mamaya, we will use this now to toast our laurel. All the spices, I really toast it. Masahe, 3 minutes. 3 minutes! Oo. Ang mga Chinese, ganun na. Talagang matyaga silang if you watch the real Chinese way. Magmasahe ng... Oo. Gusto mo ba, chef, ako magmasahe? Yes, please, yes. Diba? So, 3 minutes. Okay. The timer starts now. So, kailangan talaga. Sa dinami-dami ng aking minahal. So kakanta ka. Pag natapos yung pagkanta mo, tapos na ang pagmamasahe ko dito. One day, I got gutom. I decided I will cook. What ulam will that be? I'll get my recipe book. Ang ganun po yun. Ganun. Okay lang with me. Okay. Cook now. Add a little. Just to lighten and imbis na water, you can add a little soda to lighten the sauce and to
Para kasi baka matuyuan eh. Aha. Yan. Yan na. So, we let that cook and we have to wait. We have to wait. Tatakpan ba, chef? Hindi. Takpan. Takpan po But natin. you don't have to cook it fully well because we're going to bake that. Yes. So, we can make now our glaze. Oh, sige po. Gawin natin ang glaze. So, yung chicken fat. Oo, we should never waste it or be scared of it. Aha. Diba? Takot na takot. So, ano lang, initin nyo na lang siya. Bayaan nyo siyang magmantika. Let the chicken oil cook your aromatics. So, the laurel. Pag nagmantika na siya, diba? Bayaan natin siyang magmantika. And then, so, pati po yung pepper, lalagyan mo din. Pepper, all the other spices, dry rub, we can do that. At this point, you don't really have to add so much laurel. Especially if your chicken is from fresh. Yung iba kasi from frozen, then sige, kailangan nyo. Maraming nang nawalang essence ang chicken pag na-freeze na eh. Iba talaga eh. So, tosta lang. Gusto nyo dagdagan dito, and now's your chance to use this for your garlic that you want to put on top of the Ayan, may garlic tayo dyan. Pwede natin idagdag yan. No need. Kasi No iba need. barbecue natin. Okay. Just in case you're doing yung classic na adobo. Oo. So that's it. Okay na po Then ito. Pwede ko na pong patayin. We put that now to the pot. Okay. Wow, that's all chicken oil. Yan yung secret ng ng pastil. Oh, Chicken oil. Yeah. Just to make it barbecue-y, I invented the glaze. And then I discovered that I don't use tomato sauce. I always use tomato paste. Yes. Why? Because it is naturally sweeter, walang asim, and then it's thick. It adds a lot of umami taste. Tsaka maganda yung color, no? Yeah, Very yung kulay. Yan. So usually yung mga nasa-shock pag gumagamit kami ng tomato paste, hindi eh. It's very nice to have as your cooking companion. You can use, of course, sugar. So, mix muna natin. Okay. Kung masarap na. So, yun lang. Then, so yan na po yun. Ipapahid natin pahid before... pag halfway. Pag halfway. Because actually, this is already luto. Yes. Diba? Don't do this na niluto nyo halfway yung adobo, tapos tatagalan nyo bago nyo i-barbecue. Dapat from adobo to the grill agad. Okay. Kasi kung hindi, pag hilaw yung chicken sa loob, babaho yun. Yes. So we can prepare that. I think, let me add just a little more honey. Isa pa, huwag kayo masyadong excited sa honey. Kailangan in control kasi ito yung number 1 na masusunog or will blacken what you're cooking. Diba? Yes. Yeah. Saang honey lang dapat excited? Sa aking honey. Diba? Hi, honey. Hi. Nasa US po ang honey nyo. Yeah, ang honey ko siya. Yeah. Hi, baby. When you marinate something, now and you massage it, see, mas mabilis ang cooking. Plus, naglagay na tayo ng mga slit. Konti lang. Actually, that's all chicken fat. Not so much. That's it. Kasi kailangan yung glaze mo, malapot din. Kung hindi, it will just run. There. So, itong chicken natin, pwede na natin ipila dito. Yep. Kasi i-air fryer natin. Yes. Nung nagpunta ka ng US, chef, was there an incident na binago mo yung adobo to suit their palate or talagang inintroduce mo sa kanila, dun sa mga locals do? First, I ask them, what's your adobo? And if there's something I can learn from their adobo, then I thank them. And then,
Ayun na yung susunod na yung tanong, ikaw, ano yung adobo mo? That's the only time. I don't say, hey, this is my adobo. I-ano nyo, sundan nyo. Only when they ask. Siyempre, ito natutunan ko to by watching the people who do barbecue. Alas 4 ng hapon, naglalabasan na yung mga electric fan, yung kanilang mga pang-barbecue, di ba? And they lulutuin muna nila at saka nila lalagyan ng kanilang glaze. So parang fusion na po ito Yes, ng it is. classic Filipino adobo. And dahil taga-Texas kayo na usong-uso po doon, sikat na Barbecue. sikat ang barbecue. Oo. Wow, very nice. Yeah, now I'm introducing to them Asian barbecue. It's new to them. Kasi, how come there's no molasses, there's no nothing, Worcestershire sauce? Sabi ko, this is lighter kind of barbecue. Yes. And that's it. So, ito, syempre, Where's the adobo rice. Pwede ba yan, chef? Oh, yes, yes. Okay. Kunin mo yung gilid para yung mga gilid ang unang natutuyo eh. Kasi mas maganda if you will use yung luma, bahaw. Lahat na po ito. Half lang muna. Kasi we don't like it to be soggy naman eh. Yan, in the middle. Okay, so sa gitna, mag-ano lang tayo ng space sa gitna. Stir. Yan nating mga ano. Para lang magkakulay. Kung gaano kataas. Bakit? May ano ba yan, Diba, chef? May significance may mga ba yan? pa-cute, di ba, yung iba? Yung nagaganyan, Oo. di ba? Okay na. Ayan, haluin ko na. Ay, wow. Yan ang gusto ko. Nagtututong yung Yan. ilalim. Correct. Alam mo, chef, yung niluto natin ngayon para tayo mag-catering. Ganun na nga. Sa dami ng niluto natin, Diyos ko. Chef, anong mabibigay mong tips sa mga nagsisimula pa lang sa kusina? Kasi kagaya kong matagal-tagal na din sa kusina, pero ang dami kong natutunan from you. Okay. Cook everything from scratch muna. Huwag ka na muna mag-rely sa masyadong maraming na processed na food para makita mo talaga kung ano yung level ka. Kasi pag naglagay ka na agad ng maraming cheese at mga kung ano-anong mga cream dyan, masarap na. And then always, when you're abroad, sinasabi ko sa mga OFW, mag-aral naman kayo ng at least 5 dishes para na Filipino, para alam nila, pag pinagyayabang mo yung Pilipino, pati yung pagkain, number 1, syempre, adobo, 2 klase, pwede, tuyo, basa, puti, itim, di ba? And then sinigang, and then 3 pa, na isa dessert, halo-halo or something. At least may 5 ka. Diyan din yung mga bagong kasal. Di ba? Kailangan marunong kayo. Mga bagong kasal. Oo, di ba? Para si biyanan, ma-impress. Ay, Before you get married, ikaw ba in-impress mo biyanan mo? mahal nila ako. Mas mahal nila yung ako kaysa doon sa anak nila. Talaga? Kasi nakakaluto ako eh. So, ang biyanan nyo, chef, ay American? Ay, hindi. Not this biyanan. Mga boyfriend dati. Ay, mga Hindi boyfriend. Yung mga ex mo. So, anong cut yun. O, hindi daw, ha? Kay chef talaga, walang bawal-bawal. Bukod sa adobo, anong hinahain mo sa mga biyanan? Dapat isang fried rice, isang adobo, isang sinigang, maybe 2 dessert or isang salad, ensalada. Di ba? Basta yung mga basic. So, adobo, fried rice, sinigang. Ano yung 2 desserts na yun, chef? Hindi, isa salad, ensalada. Ensalada. O kaya mag-iho kayo ng talong. Anong Lagyan dessert, chef? Para ilista na nila, para maging... Kasi alam mo, madaming medyo... Hindi naman pala madami, ha? Baka magalit kayo sa akin. May ibang... Isa yan sa mga pagsubok na pinagdadaanan nila, yung mga biyanan. Oo nga. Oh, anong dessert, chef? Siyempre, ang testing, leche flan. Kailangan? Anong standard na hindi nyo sa... binibili. na may dayap, no? May dayap or basta't maraming recipe. May dayap yung napanood ko noon. Yes, sa'yo. ang nanay ko kailangan may dayap. Yeah. So, ang leche flan, tapos, kailangan lang talaga yung from scratch lahat. Yes. Para ma-experience mo. Hindi yung sa kwento mo lang maririnig or what.
gawin mo. O, babe, mahaharap mo na yung biyanan mo na ikaw mismo talaga yung gumawa. But if they fail sa first time nilang Admit gumawa, and then try again. ay, ang sarap pakinggan, no? Diba? Kasi if you fail and if you don't admit it, hindi ka mag-move forward. Hindi, Eh. yung pride mo, naku, walang pupuntahan yung pride mo. So, ngayong may title ka ng Adobo Queen and hindi talaga self-proclaimed yan because Self-proclaimed yan. I can attest na you're really the queen. A queen ng adobo. Hindi lang adobo, but if I may say, you have championed Filipino cuisine, Yeah. Chef Nancy. And Thank totoo talaga yan. You have cookbooks, you have cooking shows, and your stories, yun talaga yun eh. You've championed it. Yeah. May pride pa ba si Chef Nancy pagdating sa kusina? What you mean? Na parang pagka may nagsabi sa'yo, mas masarap yung adobo ko dyan kahit adobo queen yan. Fine. Yun ang gusto ko. Gusto ko talaga na merong mas masarap para ma-challenge ako. Although baka sa bunutan ko siya. Buti na lang. Kanina umaga, nag-shave ako kasi humaba na yung buhok ko. Baka, lang. pero okay lang. Kung masasabunutan ako, kung adobo queen yung sasabunot sa akin, okay lang po. Hindi totoo yun mo. Love na love ko lahat na nagbibigay ng mga recipe sa akin. Yes. Lalo na yung galing sa lola nyo at mga several generations. Kasi yun ang napreserve nyo yung kultura. Yes. And hindi lang kultura ng bayan, kultura ng inyong pamilya. Baka maluhan ako dito. Okay lang, Chef. Marami kaming tissue dito. Oo, pero salamat, Chef, ha? Kasi ang dami kong natutunan. Hindi lang po yung mga techniques sa pagluluto, kung hindi yung mga life lessons din. Yes, Kasi I think yun na ako important. medyo mahaba-haba pa ang tatahakin ko in the culinary world. And ang napaka-importante talaga yung mga natutunan natin that you stay humble, Yes. you stay Like you. open-minded, Yes. na ready ka talagang matutupa ng mga bagong bagay. And you be happy when you're cooking. Yes. Don't be sad. Dapat happy. Oo nga, Diba? no? Like you, parati nga di ba? Vivo sa Pero hindi ko kasi maintindihan yung mga nagluluto pero malungkot. Ay, Pag ganun ba, Chef, sa tingin mo, kung nagluluto sila tapos malungkot sila, baka hindi talaga para sa hindi kanila yung talaga. pagluluto. Hindi talaga. Yeah. Kasi it Yung it panlasa should mo, make you yung- happy eh. Yeah, the chemistry of your mouth changes. Mm-mm. So, yung saliva mo, umaasim and all. It's Pag true. malungkot ka, nagluluto ka. Or galit ka. Ikaw po, nagluluto kapag malungkot ka. Hindi. Ako din. Hindi. Yes. Nagbo-ballroom muna ako. Oo. Pagka ballroom mo, sumasaya ka na. Oo. May cookbook ka para sa akin. Nakita Ay, ko yes. yon. That's the latest cookbook. Iaano natin yan kasi fina-follow tayo ni Ambassador Carlson. So Hi, baka, Ambassador. Yeah. Yeah. Diba? It's not for sale. It's not. It's for commercial use of the restaurants. And, Naku, sayang for you. naman. Yeah. So this is the US poultry. Alam mo, nakaka-proud, Chef, ha? Kasi if ito ay produced by the US poultry, napakalaking organization yan. Yes. And nilaunch mo to Yeah. sa residence ng US Ambassador in the Yes. But Philippines. we worked on this in America. Aha. And then finished it here. Tapos, ito yung ating dish na ginawa. Ito, tingnan mo. Meron tayong adobo tamales sa palayo. May aaminin ako sa'yo. Nung pinatong mo yan doon, binasa ko na yan kanina. Tapos binalik ko, sabi ko, paano ba niya pinatong dito? Kasi baka sabihin, hindi pa niya inaabot sa akin, pinakialaman ko na. Sinabi ko na kay La Savior. And yun eh. Chef, pagbukas ko pa lang po, ito yung pagbukas ko, kinilabutan ako. Ito po. Ayan ang family style, di ba? Yan ang talaga. Kasi di ba nakaka-proud na yung adobo nating mga Pinoy, and ito talaga yung itsura ng adobo. The classic adobo, whether you go to a karinderya, Hindi luto ng minake-upan nanay yan. mo. Di ba nasa USA Poultry and Egg Export Council? Yes. So, ito yung ating ginawa. There. That's the one. Ay, With the wow! glaze. Yeah. And this is my message. There. Wow! Everybody loves adobo. Yeah. And nandito din yung message ni Chef Nancy na There is no wrong or right adobo.
Parinig ko yan doon sa mga feeling na gusto nila i-standardize ang adobo. Yes. Hindi mo masa-standardize ang adobo. Iba-iba ang ugali ng mga Pilipino. In fact, meron tayong isang sample ng adobo dito na pastil. They don't call it adobo, but this one is from Maranao. Oh. It's adobo. It has the same ingredients. It has everything. It even uses a lot of chicken fat. Okay. So, eto chef, hindi man po nila mabibili commercially, pwede naman po nilang i-follow ang inyong, meron kayong YouTube channel, di ba po? Pwede niyong kunan ng litrato yan. Ay, baka... Pwede raw. Pwede! Yes. Oh, ayan, sinabi ni Chef Nancy. Sige, malay mo, di ba, minsan, Chef, kung pwede. Walang sinabi copyright niyo yan eh. Ay, social, rich, rich, Tsaka, roast. Gumawa kami ng adobo turkey. Ay, wala dyan. Oh, so pwede palang minsan magluto tayo using these recipes. Yes. I-recipe video natin. Yes. And may YouTube channel din si Chef Nancy, ang kanyang mga social media accounts. Ipapa-flash natin yan dyan para ma-follow nyo siya, ang kanyang mga recipes, ang kanyang mga food trips. Chef, thank you. Teka, mag-plate tayo kasi gusto nilang makita yan na maganda. Chicken fat. Okay. O, tumawag tayo ng food stylist. Kayo yung style nyo na to. Diba? Call a friend po kami. Dapat pala may part 2 tayo, Food Styling 101. Yan. Yes. I-plug nyo naman po ang pangalan nyo, ang inyong business. Sila. I'm Yan. Chef Jen. Hi. I have a food business called, ano yan? Nakalimutan ko. Na-start sa'yo. Hindi, sa'yo. No, it's called Global Gourmand by Chef Newf. That's me. Okay. Ito naman si Madam. Naman, I'm Chef Jaja Andal from Balayang, Batangas. So, nag-open ako ng small restaurant doon. I called it Jajaja. Ja. Kasi parang happy. Wow. And also, we do food festivals together. Tsaka, well, Makati Food Festival. Baka pwede ka namin invite you. Yan na. Makakahindi pa ba ako? Ay, nakateko. Ako naman, I'm Chef Mon Urbano. We have a company that manages several restaurants in Cavite. Wow. And several commissaries also. The one brand that we have is, we call it Brickwood. Brickwood. Yes. And we call ourselves The Team Adobo. Ito ba? Team Adobo. Meron pa si Karinderya Queen. Yan, ano yan? Alauna, Hello po, I'm namamalengke Shirley na. Vasquez. May-ari ng karinderya. So far, yun ang aking source of income. Napagtapos ko ang aking mga ano. Wow. I have 3 daughters. Professionals. All of them are professionals. Ano pong pangalan ng Karinderya niya? Shirley's Eatery and Catering Services. Shirley's. Sa Manila po. Opo, Pandacan. Wow, thank you. Okay. Thank you. Go back to work, food stylist. Oh, ayan na. Ang ano nga po ulit ito, Chef? This is the baked seafood with adobo cream sauce. And And this is our adobo chicken barbecue with that adobo rice. Okay. So, ayan. Thank you again, Chef. Thank you Dito very na lang much. tayo kukuha ng titikman natin. Okay. Andiyan pa rin yung lasang adobo. Pero sa ibabaw nun, andun yung barbecue. Diba? The laurel. Lasang-lasa yung laurel. Na ano kahit mo? konti lang. Talaga? Na ano mo? Yes. This is magical. Kasi konti lang yung laurel, pero Sarap. ang galing, Chef. Ang galing. Ito, tikman natin tong prawn. Yung mga connoisseur, ito yung gusto.
Tingnan mo, taba-taba, sayang. Mm. Lahat na lasa, andyan. Ayun. Moist pa din yung prawns. Moist pa ba? Akala Yes. ko Mukhang, wag nating i-judge ang panlabas. Mukhang dry lang siya kasi na-aircon na po. Pero moist pa din po yung loob. Sarap nito. Oo nga, no? Diba? Hindi siya tuyot. Chef Nancy, thank you so much again. Chef RV, thank you also very much for this chance. Ano ba namang chance? Hiyang-hiya naman ako. Yung mapagbigyan ka ng adobo queen, yung tumapak ang adobo queen sa kusina mo, di ba? Naman. Once in a lifetime. Naman. yun. Yeah, with Nako. your 2.5 million viewers. Nako, chef, wala po sa numero yan. I think meron. Well, Kasi hindi naman lahat na makaka-achieve ng ganyan eh. Maka 250 nga lang ako sa sayaw-sayaw okay na ako Ako 2.5. I think you built it. You built the brand. yeah, but more than the numbers, yung bisitahin mo ko dito and all the learnings, yun eh. Yun yung, alam mo yun, di ba may kasabihan tayo na there are many things that money can't buy. A lot of things, yeah. Di ba? A lot of things. So, ito yung isang opportunity na dadating sa buhay mo, yung mabisita ka ng Adobo Queen dito sa kitchen mo. And thank you, Chef. At hindi lang po ako ang natuto, of course, the millions of viewers na nandyan. Thank you for sharing your Adobo Queen experience. Journey to all of us. Adobo forever. Yes! God is good. And remember, pag nasa airport ka, anong isisigaw mo? Adobo! 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 Hello! Kaso lang baka mamaya abutan ka ng dollars, di ba? Akala naglalako ka na. Okay, fine. That's fine. No, Adobo Chef, thank you again. Thank you. Thank you. Parang anak. Yes. Di ba? O, ayan, tinuro ang mga secret recipe sa akin. Actually, wala namang secret. Wala. Diba? O, ayan. So, gawin nyo na din. So simple. Thank you.